daig pa ng mga tigagapan yung may martial law, kung saan po tikom lahat ang bibig at hindi pwedeng magsalita ng against doon sa nakaupo. Dahil pagka po na mali kayo ng salita o napintasan, pasusundo. Nung mag-aama, hindi na ho natin ipalalabas na muli kung paano kinukuryente at pinapainan ng shabu ni Kapitan Boy Paslang yung mga tigagapan. Dahil alam naman na po natin lahat. Kay doktora isinisisi at pinatigil daw yung kanyang pondo. Gano'n ho kagago to si Kong Mengmeng? Gano'n ho kauto? Yung pong pinangako niya, ala namin kinalaman doon. At sinasabi pa, paano daw ngayon yung pang bigay at pang down payment sa ospital ng mga may sakit at paano daw po yung pagbabayad paglabas ng ospital. Pagpunta po rito ay para po sa kalayaan ng Gapan dahil alam naman po nating lahat ang sitwasyon doon sa nangyayari kasalukuyan at nung mga nakakarampang panahon kung paano po tratuhin at pagsabihan yung mga tigagapan. Hindi na ho natin ipalalabas na muli kung paano kinukuryente at pinapainan ng shabu ni Kapitan Boy Paslang yung mga tigagapan. Dahil alam naman na po nating lahat. Pinakukumusta na lang sila nung pamilya Pascual ng mga pamilya ni Bukal Matias. Pinakukumusta rin po yung pamilya Pascual nung pamilya ni Kapitan Rueda, nung Vice Mayor Sunny San Jose, at yung iba pa po, kumukha po nung nagtatrabaho lang na babae sa Register of Deeds, itong si Ma'am Tess. Kinukumusta rin po nung pamilya nila, yung pamilya na mag-aamang Congressman Mengmeng Pascual at Kapitan Boy Pascual. Sana po maalala ninyo yung mga pangyayaring hindi pangkaraniwan doon sa siyudad ng Gapan. Ang Gapan po, daig pa ng mga tigagapan yung may martial law, kung saan po tikom lahat ang bibig at hindi pwedeng magsalita ng against doon sa nakaupo. Dahil pagka po na mali kayo ng salita o napintasan, pasusundo. Nung mag-aama at pagmumurahin, hindi po ganon ang serbisyo na dapat sanang tumulong sa kanilang pamilya na maupo. Ang pagtanaw po nila ng utang na loob, yung pag-aalipin at yung pagpapailalim sa kanilang kapangyarihan. Yung kanila pong sariling pamilya ang inuuna, hindi po yung siyudad ng Gapan at yung kapakanan ng mga tigagapan. Ang public service po na sinasabi is a public trust. Paano po natin pagtitiwalaan yung ganong mga klase ng tao kung panay pananakot, pang-aabuso ang ginagawa at yung pang-aagaw ng lupa? Kamukha po nung nasabi ni Vice Chris, susundan ko lang po, na yung kanilang ginagawa sa Pambuan, hinukay ang lahat ng tumana at ginawang yung mga tumana, parte na ng ilog. Hinukay lahat at ginawang quarry. Wala pong makareklamo at pag may nagreklamo, kung hindi po pasusundo, nawawala at kung hindi po nawawala, nahihiga ng permanente. Kaya po mga kaibigan, mga kasama, hindi po ito paninira kundi paghahayag ng katotohanan, paghahayag po ng mga istorya ng mga Pascual. At naging biktima rin po yung natibidad doon sa agaw lupa. Sa pangamamasok ng mga ari-arian na hindi po nakikiraan doon po sa Pambuan Gapan. Makita po natin kung saan tumayo yung ating doktora doon mismo sa kanilang lote sa Pambuan.
ganitong sitwasyon, kaya nasa mga naman tayo, meron tayong kapatan na tuloy. Para na rin sa mata ng lahat. So, kukuha mo ng government dito sa kabila. Sabi nila, nag-isip ka rin sila dito sa dito at walang nagsasalita, maalman, yung nila, nagpapagawa sila kasi yung nila. Parang sa nila, kasi pa na natin dito dahil hindi lang umabot sa kanilang lote kasi hindi sila naman hindi lang kaya magsalita at dokita lang nila kung ano yung nangyayari sa kanila mahirap tumimik. Pero sa ating mga kababayan, basta po nasa tama, nakapunta tumimik at naman para sa lahat. Ilang minuto na lang po naglalay, nagdumaan dito sa kapan, ang bago, salita rito. Salita na yan. Ayan po ang nakita natin kung gaano kasinungaling itong si Kong Vlogger. Yung nag-live daw po si Doktora, siya man po nag-live din nung oras na yon at doon makikita mismo kung ano po yung sinasabing kasinungalingan na doon lang din siya nag-live kung saan nakatuntong si Doktora. Tingnan niyo po yung kinatutuntungan ni Kong Mengmeng at yung pong tinatapakan naman din ni Doktora. Masyado pong malayo. Kaya po, ginagawa namang masyadong walang alam yung mga tigagapan. Dapat po dito sa ganitong tao, nasa pelikula, artista. Bakit po? Magaling masyadong magsinungaling, magaling umarte. At bayaan niyo pong ipakita ko pa rin yung isa pang basehan ng kasinungalingan ni Kong Mengmeng na kami mag-asawa ay inaakusahan na ipinahinto raw namin yung kanyang pagbibigay ng tulong sa mga na-hospital. Ito po, pakinggan natin. Gusto ko ibalita sa inyo na magbuhat po ngayong araw na ito, hindi na po pwedeng tumulong sa lahat ng private hospital sa buong Pilipinas. Nalulungkot ako dahil sa napakagaling po ng mga kalaban natin. Napakagaling. Nagawin po nila ng paraan na maireklamo ko doon sa COMELEC, sa nasyonal, na bakit ako tulong ng tulong. Ayan po, maliwanag yung sinasabi ni Kong Mengmeng na malungkot daw siya at mangiyak-ngiyak naman. Malungkot naman niya ang itsura. Kaya po, pangpamas ito, mangiyak-ngiyak. Doon sa kanyang sinasabi, ano naman po ang magiging kakayahan ng isang doktora na civilian para magpatigil ng pondo sa COMELEC at sa National Fund? Alam ho nating lahat, panahon na ng eleksyon. Kaya po, lahat po ng gobyerno, lahat po ng pondo, lahat po ng senador, congressman, party list, tigil na po ang pondo, election ban. Sa madalit salita po, election ban, mismong si Commissioner Garcia ang nagsasabi na ito po, yung mga paliwanag yan, na napakalinaw, batas po ito. Kaya mukhang hindi po ito nakakaintindi ng batas. Kapag gumamit kayo ng ayuda o namigay ng ayuda na wala exemption sa COMELEC, either yan ay both buying or abuse state of resources. George Garcia, COMELEC chairperson. Kaya po maliwanag na kabulastugan, kagaguhan ho yung sinasabi. Umaarte siya, pampamas, para paniwalain yung distrito na yung kanyang mga ipinangako ng live, yung mga sinasabihan niya ng live, ginamit niya yung mga taong may sakit, pinangako ang lahat ng 200,000, 300,000, 500,000. Ngayon po, hindi naman naibibigay. At hindi po totoong bibigay sa lahat ng pinapangakuan.
Maipapalabas mo ba yung na-interview na pagka po sinabi ni Mayor Elan may sapat na katibayan, sapat po na kaukulang video. Hello? Ito po ba si Angelo Magos? Junior? Ano po ba? O ano eh? Kumusta si Angelo? Kumusta siya? Bakit hindi mo masakit? Saan po ba kayo? Muli lang kita. Siya wala. Muli lang sa Antonio. O sige, sabihin ka pa rin. Sabihin ka pa rin. Sa premier, magkano naging gastos nyo? Hindi, magkano naging gastos nyo? 70,000. Isang okay, ang sisurvey namin yun. O, sa totoo yung 70,000, kasi sisurvey. Ano po si Angelo Magno sa bukod sa natawanan noong October 9, 2023, noong May. Nangako po siya sa akin na tutulungan niya kami ng 73,000 na pang-kimo at 30,000 na pang-kimo. Yung 25 na lang ngayon, wala na ako. Kaya sa mga nakasama mo po sa live, hindi po kayo na magsalita. Lumabas po kayo para yung gano'n na po yung mga pangako na nakapapakot. Taga-Barangay AC1. Isa po ako sa pinanakuha ni Pang Teme. Sabi niyo po sa akin, bukas na bukas, pumili ka ng private ng hospital. Bukas pa ako pinakita. Hindi ko wala kang mabayaran. Umasa po ako na akala ko ay totoo. Isang araw po ako sa kanya. Pagdating ko sa tunda, hindi ko na ako pinagsabi nila ako kahit sa mga stafo niya. Hindi ko pinagwala ng ako. Sana po, hindi lang ako pinanakuan ng po mas. Ayan po yung mga pinangakuan na ilan at marami pa pong lalabas. Ang katunayan po, 2023 pa po pinangakuan yon, 24 at 25 na ngayon. Kay Doktora isinisisi at pinatigil daw yung kanyang pondo. Gano'n ho kagago to si Kong Mengmeng? Gano'n ho kauto? Yung pong pinangako niya, ala namin kinalaman doon. At sinasabi pa, paano daw ngayon yung pang bigay at pang down payment sa ospital ng mga may sakit at paano daw po yung pagbabayad paglabas ng ospital. Paratingin ho natin kay Kong Vlogger, dito ho sa San Leonardo, meron ho kaming level 1 hospital na pinundar namin ni Doktora. Ito po ay pag-aari ng munisipyo, pero lahat po ng Tilagapan, open, lahat po doon magagamot, basta't kaya nung level 1. At yung iba pong programa, paliliwanag na lang din mamaya po ni Doktora. Ang ibig pong sabihin, yung pagsisinungaling, huwag nating ituturo sa ating pamilya. Yung pagmumura, huwag din nating pamamarisan dahil hindi po patapangan ang eleksyon, hindi po pagalingan ng pagmumura. Hindi po ito pagalingan ng pananakot. Ito po ay pakiusap at yung pong respeto hindi po nabibili. Yung respeto po ginagawa at yun po ang kailangan nating makita sa kanila na may respeto sa mga Tigagapan. Dahil kayo po ay nabubuhay, kayo po ay kumakain, kayo po ay kumikilos nang dahil sa inyong pagsisikap. Kayo po ay may malayang
pamumuhay at may dapat na makamtam na kalayaan para po sa inyong pamilya at sa inyong bayan. Hindi po kailangang patakot sa habang araw. Panahon po yan. May panahon po ng mga pananakop na ganito. May panahon po ng kalayaan. At ito po ang ating pagkakataon para sa malayang gapan. Pagtulong-tulungan po natin yung nararapat at yung magpapatahimik at yung pong nararapat na yon, Doktora Maricel Natividad Laganyo para po doon sa Kongreso. Siyempre po, yung team ni Mayora Baby at ni Doc Omel, si Doc Omel naman po, may ikling paliwanag lang. Ang magkalaban po dito, isang tiga New Zealand na hindi natin alam ang pinagmulan at kung ano ugali, kung ano ang kinalakihan. Sa totoo lang po, hindi ito kwalipikado maging SK dahil dun sa batas na ipinag-uutos na hindi pwedeng kumandidato yung apo o pamangkin nung nakaupo dun sa barangay ng Pambuan at sa siyudad ng Gapan. Talaga lang pong mababait ang tiga Gapan, pinagbigyan nyo yung kahilingan at kagustuhan ng mga nasa kabila. Pero isa po, panahon na para ang masunod naman yung kagustuhan ng siyudad ng Gapan, yung man lang pong vice mayor, yung man lang pong congressman, bigyan po natin ng laya ang ating mga pamilya at pagboto at pagsilek doon po sa Gapan. Sana po masumpungan natin at matutunan nating manindigan. At yung paninindigan po na yon, pakikinabangan ninyong pare-pareho.